Magandang araw mga bata! Ako pala si Ginang Gonzaga, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Ngayon ang ika-6 na linggo ng ating pasukan. At ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang paggawa ng mapa na magpapakita ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig sa sariling lungsod o bayan at mga karatig buok. Sa araling ito, inaasahang makagagawa ng payak na mapa na nagpapakita ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig sa lungsod at bayan sa rehiyon. At makagagamit ng mapa sa pagtukoy ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig sa lungsod at bayan sa rehiyon. Ano itong nasa larawan? Tama! Ito ay mga uri ng mapa. Ang mapa ay isang mahalagang instrumento upang matunton ang hindi kilalang lugar. Iba't ibang mapa ang maaring gamitin. Karamihan sa mga mapang ito ay nagpapakita ng iba't ibang layunin. Mapang pisikal ay uri ng mapa na naglalarawan ng mga anyong lupa at anyong tubig ng rehiyon. Mga kailangan sa paggawa ng mapa. Una, pumili ng angkop na mapa ayon sa pangangailangan. Mas mainam na gamitin ang pisikal na mapa upang malaman ang mga anyong lupa at anyong tubig. Itala ang mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa ating lungsod. Pangalawa, nalala mo pa ba ang mga simbolong nakikita sa mapa? Iguhit natin ang mga ito sa tabi ng anyong lupa at anyong tubig na iyong itinala. Pangatlo, naalala mo pa ba ang iba't ibang direksyon na ating napag-aralan? Subukan nga nating isipin kung saang direksyon ang mga anyong lupa at anyong tubig ng bawat lungsod o bayan. Narito ang mapang pisikal ng Pambansang Punong Rehiyon o NCR. Ngayon, alamin natin ang mga anyong lupa at anyong tubig at ang direksyon nito. At ang pang-apat, ngayong naiisip mo na kung saan banda ang mga anyong lupa at anyong tubig, alamin naman kung gaano kalayo ang mga ito sa isa't isa. Hindi maaring iguhit ang actual na distansya sa mapa, kaya kailangan gawa ng pananda ng distansya. Tingnan ang larawan. Gaano kalayo ang bituin sa tatsulok? Gaano naman kalayo ang bituin sa bilog? Gaano kalayo ang bituin sa parisukat? Mga bata, naiintindihan niyo ba ang ating aralin? Ngayon, sabihin kung anong lungsod o bayan ang tinutukoy. Una, ito ay bayan na matatagpuan sa NCR, patag, malapit sa dagat at kilala sa paggawa ng balot at itlog na maalat. Ano ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay bayan ng Pateros, ikaw ay tama. Pangalawa, ito ay patag na lungsod ng NCR. Dito matatagpuan ang isang look. Kilala itong pasyala ng mag-anak. Dito matatagpuan ang monumento ng ating pambansang bayani. Ito ang kabisera ng ating bansa. Ano ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay lungsod ng Maynila, ikaw ay tama. Pangatlo, ito ay tinaguriang fishing capital ng NCR. Ano ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay lungsod ng Navotas, ikaw ay tama. Para mas maintindihan pa natin ang ating aralin, narito ang isa pang gawain. Pag-aralan ang mapa ng NCR. Tukuyin
ang mga anyong lupa at anyong tubig na makikita sa bawat lungsod at bayan. Iguhit ang angkop na simbolo nito. Lungsod at bayan, mga anyong lupa, mga anyong tubig. Una nito ang Marikina. Anong anyong lupa ang matatagpuan sa Marikina? Tama, ito ay lamba. Ilog naman dito ang matatagpuang anyong tubig. Pangalawa, ang lungsod Quezon. Ang lungsod Quezon ay kapatagan ang anyong lupa, lawa naman ang anyong tubig. Ang Pasig naman, kapatagan ang anyong lupa, at ilog ang anyong tubig. Ang Navotas naman ay kapatagan ang anyong lupa, dagat naman ang anyong tubig. Ang Taguig naman ay kapatagan ang anyong lupa. Naintindihan niyo ba ang ating aralin? Magaling! Ngayon, kunin ang inyong answer sheet at module sa Araling Panlipunan. Maraming salamat!